Naramdaman mo na ito, ang mabigat na bigat na ito pagkatapos ng isang kasalanan. Ang panloob na tinig na ito na bumubulong, hindi ka sapat. Hindi ka kailanman magbabago. Sawa na ang Diyos sa'yo at tinawag mo itong pagsisisi. Pero paano kung hindi naman talaga yun? Paano kung ang pakiramdam na ito ay dinudurog? Hindi ka nila ilalapit sa Diyos. Pero sa totoo lang, nilayo mo ang sarili mo sa Kanya. Maraming Kristiyanong nagtatagal sa pagkalito sa sala at pagsisisi na nag-aalis ng kanilang kapayapaan, kalayaan at ugnayan sa Diyos. Kung sakaling mabigua, tumawag ka sa Diyos ngunit wala ka pa ring laman pagkatapos. Ang mensaheng ito ay para sa inyo mga kapatid. Bakit mas seryoso ito kesa sa akala mo? Dahil maaari kang malungkot ng husto tungkol sa iyong kasalanan. At kahit kailan talaga, maaari kang magpenitensya at umiyak. Makaramdam ng kahihiyan. Humaling, panako. At pagkagising kinabukasan ay pareho pa rin ang nakikita. Magsuot ng mga kadena, hindi ito isang transformasyon. Isang siklo yan. At milyong-milyong Kristiyano ang natigil dito ngayon. Malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol dito sa 2 Korinto Kabanata 7. Banal na hapis, pagsisising tungo sa kaligtasan na walang pinagsisisihan. Ngunit ang kalungkutan sa mundo ay nagdudulot ng kamatayan. Naririnig mo ba ang sinasabi niyan? May 2 uri ng kalungkutan. Ang isa ay patungo sa buhay, ang isa naman ay patungo sa kamatayan. Maaari silang magmukhang magkatulad sa panlabas na anyo. Minggit at bubunga sila ng ganap na kabaliktaran ng mga resulta. At hanggat hindi ka natutumuto, makikita mo ang pagkakaiba. Papatuloy ka, pagkalito sa paniniwala at pagkakasala. Sa awa, narito ang 5 pagkakaiba sa pagitan, relihiyosong guilt at tunay na pagsisisi. Una, ang guilt ay focus sa nararamdaman mo. Ang pagsisisi ay focus sa nasaktan mo. Ang relihiyosong guilt ay nakatuon sa sarili. Ito ay umiikot lamang sa iyong kahiyan at reputasyon. Ang iyong pagkapigo. Sabi niya, hindi ako makapaniwala na nagawa ko na naman to. Anong problema ko? Iniisip siguro nilang hipokrito ako. Pero ang tunay na pagsisisi ay tumitingala sa itaas. Sinabi niya sa Diyos, nagkasala ako laban sa iyo. Hindi lang laban sa sarili kong mga pamantayan, kundi laban sa isang banal at mapagmahal na Ama. Naunawaan niyo ni Bagid. Matapos ang kanyang malaking pagkabigo, wala siyang isinulat na salmo ukol sa kanyang kahiyan. Sa awit 51:4 isinulat niya, laban sa iyo lamang ako ay nagkasala. Anong masama sa iyong pariming? Nag-uumpisa ang pagsisisi sa pagbaling mula sa sarili tungo sa Diyos. Ang pagsisisi ay nagbubunga ng kilos mula sa paralysis ng sala. Pinapabigat ka ng sala, sinasabi nitong durog na ang puso mo para lumapit sa Diyos, marumi para gamitin, malayo na para magbalik. Pinapatigil ka niya sa sandali ng pagkabigo, isa. Pakinggan mo ito, ang tunay na pagsisisi ay nagpapakilos sa iyo. Sa banal na kasulatan, ito ay nangangahulugang pagtalikod. Baguhin ang direksyon. Sa Lucas, Kabanata 15, inilalarawan ang alibughang anak at ang kanyang pagsisisi. Hindi nung umiiyak siya sa muta. Ito ay nung siya ay nagrebelde at pumunta sa kanyang ama. Tumayo't gumalaw. Ang salay nakaupo sa putik at nadurusa. Tumayo si penitensya at umuwi. Ikatlo, nais ng sala na parusahan ng sarili. Ang pagsisisi ay tiwala na si Jesus ay napako na. Dito nagiging delikado ang relihiyon. Nagtuturo siya na hindi malang sinasabi ng malakas na ang iyong paghihirap ang nararapat sa iyong kapatawaran. Kaya pinaparusahan mo ang sarili mo ng kahihiyan lang may pagkondena sa sarili at yung emosyonal na paghihirap na tila ang iyong sakit ay pambayad sala. Sa totoo lang, insulto yan sa krus. Sinasabi sa Isaias, Kabanata 53, versikulo 5, siya ay hinatulan dahil sa ating mga paglabag, tinusok at nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Hindi, si Jesus ay nagpako sa krus para pahirapan mong sarili mo pagkatapos umalis siya para hindi mo na kailangang maranasan yun. Ang tunay na pagsisisi ay di nagdadaragdag ng hirap sa krus. Namamahinga ito sa tapos ng gawa. Pang-apat, ang sala ay pabalik-balik. Ang pagsisisi ay laging nagbabago. Makikilala mo ito rito, may iyong naranasan. Babalik ako sa loob ng 30 araw. Salang relihiyon, sandaling ginhawa, emosyonal na ginyawat. Sinusundan ng parehong mga lumang pattern. Masama ang pakiramdam mo. Nangako ka ng pagbabago, gumaganda ang mga bagay-bagay na pansamantana, katapos ay magsisimula muli ang siklo. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay nagiiwan ng bakas. Walang peklap ng kahihiyan. Ngunit isang bakas ng pagbabago. Sinasabi sa 2 Korinto, Kabanata 5, talata 17, kung ang isang tao ay na kay Kristo, siya ba ay isang bagong nilalaw? Wala na ang luma, bago na ang lahat. Ang bagong bagay na ito,
ay ang patunay, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang nagpapabago sa iyong kalooban. Binabago nito ang iyong pagnanasa, desisyon at direksyon ng buhay. Panglima, sabi ng sala, naghihintay ang Diyos na parusahan ka. Sa pagsisisi, may amang tumatakbo sa iyo. Ang maling turo ng relihiyon tungkol sa Diyos ay inilalarawan siya bilang isang hukom. Hinihintay kanyang mabigo uni. Ngunit tingnan ng ama sa Lucas Kabanata 15. Malayo pa ang anak nang makita siya ng ama at tumakbo. Hindi pumunta kundi tumakbo. Hindi yan ang ugali ng isang Diyos. Sino ang sawa na sayo? Yan ay iisang close na nakatingin sa kalye at naghihintay na ikaw ay tumalikod. Sa sandaling yun, kung saan tunay kang nagsisisi. Hindi ka ba pupunta sa korte? Pupunta ka sa isang yakak? Kaya paano nga ba magtitiis ang isang tao sa paraang tunay na tapat? Tumigil ka na sa pagpapanggap na malungkot at magsimula ka na. Para sabihin sa Diyos ang katotohanan, hindi mo siya maaaring lapitan gamit ang mga matatalas na salita. Ngunit may bukas na puso, kinikilala mo ng lubusan ang iyong nagawa. Lubos mong tinatanggap ang binayaran na ni Kristo. At hingin mo sa Espiritu Santo, hindi lang para patawarin ka, kundi para bagurin ka. Ang panalangin, banal na kasulatan at responsibilidad ay hindi mga pasanin. Sila ang daan pabulek. Bawat oras, sinasabi sa awit 34 versikulo 11, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong bagbag at tinutulungan niya mga nadudurog ang puso. Ang iyong Diyos ay hindi malayo, hindi nasusuklam dito, kundi malapit. Nasa iyo ang desisyon. Pwede kang magpatuloy sa siklo ng pagkakasala at pagpasa ng bigat na hindi naman para sa'yo. O pwede kang lumapit sa Kanya ngayon, hindi man perpekto, hindi sa tamang salita, kundi sa tapat na paraan dahil hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong mga pag-amin. Naghahanap siya ng mga pusong tapat. Mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa iba pang ganitong content. Salamat!